5 taon. 5 taon akong naging sunod-sunurang asawa, tagapagmana ng utang at alila sa sarili kong pamamahay. Habang pinipirmahan ko ang huling tseke para sa business expansion ni Gary, ang totoo pala, pinopondohan ko ang pagtakas nila ng babaeng tinatawag niyang langit. Akala nila, tanga ako dahil nananahimik ako. Akala nila, uubusin ko ang luha ko sa pagmamakaawa. Nagkakamali sila. Dahil sa gabing ito, hindi luha ang papatak sa sahig, kundi ang kanilang mga pangarap. Ito ang kwento ng aking paniningil. Huwag kang mag-alala, ma. Si Isabel na ang bahala sa lahat ng utang. Pag-alis namin ni Trina papuntang Canada sa susunod na linggo, sa kanya na ang bagsak ng kumpanya. Wala siyang kaalam-alam na bangkarote na tayo dahil sa luho mo? Ang mga salitang iyon ay hindi galing sa isang bangungot, kundi mula sa bibig ng asawa kong si Gary. Nakatayo ako sa labas ng pinto ng kanyang opisina. Hawak-hawak ang mabigat na tray ng kare-kare na niluto ko ng mahigit 4 na oras dahil iyon ang paborito niya. Ang init na nanggagaling sa palayok ay tumatagos sa telang hawak ko, pero wala akong maramdaman na sakit sa aking mga daliri. Ang tanging nararamdaman ko ay ang paglamig ng aking buong katawan na para bang binuhusan ako ng yelo sa gitna ng init ng kusina. Ngayong gabi, ang aming ika-5 anibersaryo. Suot ko pa ang lumang pulang bestida na binili ko sa ukay-ukay para lang makatipid habang siya ay nasa loob, kausap ang kanyang ina at ang babaeng matagal ko nang pinaghihinalaan. Dahan-dahan kong inilapit ang aking tainga sa pinto, tila isang magnanakaw sa sarili kong pamamahay. Rinig na rinig ko ang hagigik ng isang babae sa video call. Si Trina, ang babaeng tinuring kong kaibigan noong kolehiyo. Babe, siguraduhin mong napapirmahan mo na sa kanya ang mga loan documents ha. Malanding boses ni Trina ang umaling-awngaw sa speaker. Ayaw kong manganak dito sa Pilipinas. Gusto ko, citizen agad ang baby boy natin. Baby boy. Isang anak na lalaki. Ang tray na hawak ko ay tila naging kasing bigat ng mundo. Napatingin ako sa ibaba, sa aking paanan, kung saan naroon ang reseta ng gamot ng anak naming si Bea. 5,000 piso lang ang kailangan para sa maintenance ng baga niya. Pero kaninang umaga, sinabi ni Gary na wala kaming pera. Sinabi niyang tight ang budget. Pero heto siya ngayon, nagpaplano ng business class flight papuntang Canada, kasama ang ibang babae at ang kanilang magiging anak. Pilit kong nilunok ang bikig na bumabara sa aking lalamunan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pumasok sa loob at ihagis sa mukha niya ang kare-kareng ito. Gusto kong sabunutan si Trina hanggang sa mawala ang nangisi sa mukha niya. Pero nanatili akong nakatayo. Parang rebultong gawa sa asin. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Magaspang, puno ng hiwa mula sa pagbabalat ng gulay at may pasong natamo ko kanina sa mantika. Ito ang mga kamay na nagtrabaho bilang CFO ng kumpanya nila sa umaga at katulong sa gabi. Ito ang mga kamay na pumirma sa bawat tseke para maisalba ang negosyo ng pamilya De Los Santos mula sa pagkalugi. At ngayon, ito rin pala ang mga kamay na gagamitin nila para maghukay ng sarili kong libingan. Tanga talaga yung asawa mo, Gary. Boses naman ni Doña Corazon. Ang biyanan kong akala mo ay isanta kong magdasal. Masyadong masunurin. Akala niya siguro, kapag nagpakabayani siya, mamahalin natin siya. Ang hindi niya alam, siya ang sacrificial lamb natin. Bilisan niyo na. Baka mahalata pa niya ang transfer ng pondo. Isang patak ng luha ang pumatak sa aking pisngi. Mainit at maalat. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng matinding pagkamuhi. Sa loob ng 5 taon, inubos ko ang sarili ko para sa kanila. Ibinenta ko ang lupaing pamana ng mga magulang ko para bayaran ang utang ni Doña Corazon sa sugal. Tiniis ko ang panghahamak nila dahil ako ay galing sa probinsya. At ang kapalit,
Iiwan nila ako sa ere, baon sa utang, kasama ang anak kong may sakit. Akmang bubuksan ko na ang pinto nang marinig ko ang mahinang ubo mula sa sala. Si Bea. Dahan-dahan akong umatras. Ibinaba ko ang tray sa ibabaw ng console table nang walang nililikhang ingay. Pinuntahan ko ang aking anak na natutulog sa sofa. Yakap-yakap ang luma niyang manyika. Ang payapa ng kanyang mukha, walang kamuwang-muwang na ang tatay niya ay handa siyang itapon na parang basahan para lang sa bagong pamilya. Hinaplos ko ang kanyang noo. Mainit pa rin siya. Kung magwawala ako ngayon, kung gagawa ako ng iskandalo, ano ang mangyayari sa amin? Wala akong pera. Nasa pangalan ko ang mga utang. Kung makukulong ako dahil sa mga loan na yon, sino ang mag-aalaga kay Bea? Sa sandaling iyon, may namatay sa loob ko. Namatay na si Isabel na martir. Namatay na si Isabel na mapagbigay. Pinunasan ko ang aking luha gamit ang likod ng aking palad. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinapakalma ang nanginginig kong kalamnan. Kinuha ko ang tray ng pagkain at naglakad pabalik sa kusina para kumuha ng cake knife. Pumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Gary. Suot ang kanyang signature smile na dati ay nagpapakilig sa akin. Pero ngayon ay mukha ng maskara ng demonyo. Amoy na amoy ko ang mamahalin niyang pabango. Ang pabangong binili ko gamit ang huli kong bonus. "Oh babe, nandyan ka pala." Masigla niyang bati. Parang walang nangyaring masama. Lumapit siya at hinalikan ako sa pisngi. Ang labi niya ay tila yelong dumampi sa balat ko. "Wow, kare-kare. Happy anniversary, mahal ko." Tinitigan ko siya. Tinitigan ko ang mga mata niyang magaling magsinungaling. Hawak ko ng mahigpit ang kutsilyo sa aking kanang kamay. Ang talim nito ay kumikislap sa ilalim ng ilaw ng chandelier. "Happy anniversary, Gary!" Sagot ko. Ang boses ko ay kalmado, patag, at walang emosyon. Parang dagat bago dumating ang bagyo. "Bakit parang namumutla ka?" Tanong kanya, sabay tingin sa hawak kong kutsilyo. "At bakit ang higpit ng hawak mo dyan sa cake knife? Magkakahiwa tayo ng cake, hindi ba?" Ngumiti ako. Isang nangiting hindi umabot sa aking mga mata. "Oo naman," bulong ko. Habang sa isip ko ay naglalaro ang isang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Sa dami ng sakripisyo ko, alin ang uunahin kong hiwain? Itong "halika na." Aya ko sa kanya habang iginiya ko siya papunta sa mesa. Marami tayong dapat pag-usapan at marami kang dapat pirmahan. Hindi niya alam, ito na ang huling anibersaryo na ipagdiriwang niya ng may ngiti sa labi. Dahil simula ngayon, hindi na ako ang asawang nagluluto para sa kanya. Ako na ang sisingil. Pinanood ko siyang kumain. Bawat subo ni Gary ng kare-kare ay parang isang insulto sa akin. Dati, tuwing nakikita ko siyang ganadong kumain ng luto ko, punong-puno ng init ang puso ko. Pero ngayon, para akong nanonood sa isang estranghero, isang magnanakaw na nakaupo sa aking kabisera, gamit ang aking kutsara at nilalamon ang pinaghirapan ko. "Ang sarap talaga, babe," sabi niya, habang pinupunasan ang gilid ng kanyang labi, gamit ang table napkin. "Wala talagang tatalo sa luto mo. Kaya lucky ako sa'yo eh." Lucky. Maswerte. Napangiti ako ng mapait habang naglalagay ng tubig sa kanyang baso. Maswerte siya hindi dahil masarap akong magluto, kundi dahil akala niya ay bulag ako. Maswerte siya dahil akala niya ang asawang nasa harap niya ay ang dating Isabel na handing ibigay ang lahat, pati ang huling patak ng dugo. "Salamat, Gary," sagot ko. Ang boses ko ay mahinahon, pero sa ilalim ng mesa, nakakuyom ang aking kamao hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa palad. Ang sakit na yon ang nagpapaalala sa akin na gising ako, na totoo ang lahat ng ito at kailangan kong mag-ingat. Pagkatapos kumain gaya ng inaasahan, inilabas niya ang isang makapal na brown envelope. Ibinagsak niya ito sa mesa na may bigat na tila naglalaman ito ng hatol ng kamatayan. "Babe,
tungkol sa expansion ng business natin. Panimula niya gamit ang tono ng boses na ginagamit niya kapag may gusto siyang hingin. Kailangan ko na ang pirma mo nga ngayong gabi. Alam mo naman, rush ang requirements ng bangko. Para ito sa future natin at para kay Bea. Kinuha ko ang dokumento. Deed of Assignment and Assumption of Liability. Sa simpleng salita, ililipat niya ang lahat ng pagkakautang ng kumpanya sa personal kong pangalan, habang ang mga assets o ari-arian ay ililipat sa isang bagong kumpanya na nakapangalan sa kanya, at sigurado ako, kasama si Trina. Bilang isang CFO, isang sulyap ko lang, ay alam ko na ang laman nito. Ito ay isang bitag, isang legal na paraan para gawin akong pulubi, habang sila ay nagpapakasasa sa ibang bansa. Pero hindi ako pwedeng magpakita ng talino ngayon. Kailangan kong maging tanga. Kailangan kong maging si Isabel na walang alam sa batas. Ang dami naman nito, Gary, sabi ko. Kunwaring nalilito habang binubuklat ang mga pahina. Hindi ba pwedeng basahin ko muna bukas? Masakit na kasi ang ulo ko. Babe naman, medyo tumaas ang boses niya, halatang naiirita. Wala ka bang tiwala sa akin? Ako ang asawa mo. Inayos na ito ni attorney. Pirma lang ang kulang. Tumayo ako para kumuha ng kape. Kailangan ko ng sandaling pahinga mula sa kanyang mapanlinlang na mukha. Habang nagtitimpla ako sa kusina, nakita ko ang garapon ng asin sa tabi ng asukal. Isang munting demonyo ang bumulong sa isip ko. Kumuha ako ng isang kutsarita ng asin at inihalo ito sa kanyang kape. Hindi ito sapat para lasunin siya. Hindi ito sapat para patayin siya. Pero sapat ito para ipatikim sa kanya. Kahit sa maliit na paraan, ang pait at alat na nararamdaman ko ngayon. Hinalo ko ito ng dahan-dahan, pinagmamasdan ang bawat butil na natutunaw. Gaya ng pagkatunaw ng pagmamahal ko sa kanya. Inilapag ko ang kape sa harap niya. Sorry na babe, malambing kong sabi habang hinihimas ang kanyang balikat. Sige na, iinumin ko lang tong gamot ko, tapos pipirmahan ko na. Humigop siya ng kape. Nakita ko ang biglaang pagkunot ng kanyang noo. Muntik na niyang ibuga ang iniinom niya, pero pinigilan niya ang sarili. Tumingin siya sa akin, nagtataka. Bakit parang iba ang lasa? Tanong niya, nandidiri ang muka. Talaga? Inosente kong tanong. Baka napadami lang ang creamer. Sorry, nanginginig kasi ang kamay ko sa pagod. Napilitan siyang lunukin ito. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang lalamunan, ang hirap sa kanyang muka. Sa loob-loob ko, tumatawa ako ng malakas. Tikman mo ang lasa ng pagtataksil, Gary. Biglang tumunog ang doorbell. Napatingin kami pareho sa pinto. Gabing-gabi na. Sino ang pupunta ng ganitong oras? Binuksan ni Gary ang pinto at bumungad ang isang pamilyar na amoy ng pabango. Masangsang at matapang. Si Trina. Nakasuot siya ng floral dress na medyo hapit sa tiyan at may bitbit na fruit basket. Hi Gary! Hi Bess! Bati niya ng pagkatamis-tamis. Pumasok siya nang hindi man lang nagpapaalam. Parang siya ang may-ari ng bahay. Napadaan lang ako. Nabalitaan ko kasing anniversary nyo, kaya dinalhan ko kayo ng prutas. Pears at grapes, pampaswerte. Pampaswerte? O pampaburol? Tinitigan ko siya. Tinitigan ko ang kanyang tiyan na bahagya ng umbok sa ilalim ng kanyang mabulaklak na damit. Ang pampaswerte na dala niya ay parang panunuya, peras at ubas, mga prutas na madalas ihain sa lamay. Salamat, Trina. Sagot ko. Pilit na pinasasaya ang boses kahit gusto ko siyang kaladkarin palabas. Kinuha ko ang basket. Ang bait mo naman. Gabing-gabi na. Nag-abala ka pa. Wala yun, Bes. Sagot niya sabay beso sa akin. Ang dampi ng pisnggi niya ay parang paso ng sigarilyo sa balat ko. Dumiretso siya sa sala at umupo sa paboritong recliner ni Gary, ang upuan na ako ang nagregalo. Ipinatong niya ang kanyang mga paa sa coffee table. Tila ba sanay na siya sa bahay na ito.
Tila ba siya na ang bagong may-ari? Napansin ko ang pasimpleng tinginan nila ni Gary. Isang tingin na puno ng malisya at sikreto. Babe, ikaw na muna ang bahala kay Trina. Utos ni Gary, na ngayon ay halatang nagmamadali na. Ipaghain mo siya ng kare-kare. Gutom na yan sigurado. Ako, ang legal na asawa, gagawing katulong ng kabit? Tumalikod ako para itago ang nanggigil kong panga. Sige Gary, kukuha lang ako ng plato. Habang nasa kusina ako, rinig na rinig ko ang bulungan nila. Hindi na sila nag-iingat. Masyado silang kampante na ang tangang si Isabel ay walang naririnig. Napirmahan na ba? Tanong ni Trina. Medyo iritado ang boses. Malapit na. Inaarte lang ng konti. Masakit daw ang ulo. Sagot ni Gary. Bilisan mo. Tumawag ang agency. Kailangan na ng down payment para sa kondo sa Vancouver bukas na bukas din. Kung hindi, mawawala sa atin ang unit. Nanlamig ako. Vancouver. Kondo. Habang ako, namomroblema. Kung paano babayaran ang maintenance ng anak ko, sila ay namimili na ng kondo sa ibang bansa gamit ang perang dapat ay para sa kumpanya. Bumalik ako sa sala, dala ang pagkain ni Trina. Inilapag ko ito sa harap niya nang may pekeng ngiti. Kain ka na Trina, masarap yan, luto ko. Sabi ko, sana mabulunan ka, bulong ng isip ko. Habang kumakain si Trina na parang patay gutom, muling inilapit ni Gary ang documents sa akin. Inilapag niya ang isang mamahaling ballpen sa ibabaw ng papel. Ang ballpen na ito ay regalo ko rin sa kanya noong nakaraang Pasko. Isabel, pirma na. Para makapagpahinga ka na rin, sabi ni Gary. Ang tono niya ay hindi na nakikiusap. Ito ay naguutos na. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagmamadali. Umupo ako. Kinuha ko ang ballpen. Ang bigat nito sa aking kamay. Ito na ba ang katapusan? Sa sandaling ilapat ko ang dulo ng panulat na ito sa papel. Tapos na ang buhay ko. Magiging alipin ako ng utang habang buhay. Mawawalan ng kinabukasan si Bea. Tumingin ako sa papel. Ang mga letra ay tila nagiging malabong itim na uod na gumagapang. Deed of assignment. Liability. Guarantor. Isabel de los Santos. Nakatingin silang dalawa sa akin. Si Trina, na may saucepan ng kare-kare sa gilid ng labi, ay nakangisi. Si Gary naman ay nakakunot ang noo, hinihintay ang aking pagsuko. Kailangan ko ng oras, kailangan ko ng paraan para makalabas dito nang hindi pumipirma. Biglang lumiwanag ang screen ng cellphone ni Gary na nakapatong sa mesa. Isang mensahe ang pumasok. Dahil sa glare ng ilaw, kitang-kita ko ang preview ng message. From Agency, Visa approved. Please deposit 5 million ASAP. 5 milyon. Iyon pala ang presyo ng pagtataksil nila. Napatingin ako kay Gary. Nakita kong napatingin din siya sa cellphone niya at biglang namutla. Akmang kukunin niya ito pero naunahan ko siya ng isang eksena. Binitiwan ko ang ballpen, hinawakan ko ang aking sentido. Huminga ako ng malalim at pagkatapos ay pilit kong pinabilis ang tibok ng puso ko sa pamamagitan ng pagpigil ng hininga. Gary, tawag ko, mahina at nanginginig. Parang umiikot ang paningin ko. Ano? Huwag kang ngang maarte ngayon yon, Isabel. Pirmahan mo na yan. Sigaw niya, wala nang pagpapanggap. Hindi. Gary, ang sikip ng dibdib ko. Daing ko. At sa isang iglap, inihilig ko ang aking katawan paitaas. At pagkatapos ay nagpadulas ako pababa sa sahig. Isabel! Narinig ko ang lagapak ng katawan ko sa sahig. Siniguro kong tatama ako sa carpet para hindi masyadong masakit, pero sapat ang lakas para magmukhang totoo. Ipinikit ko ng mariin ang aking mga mata. Naramdaman ko ang pagkakagulo nila. Shit! Gary, anong nangyari dyan? Tarantang tanong ni Trina. Hinimatay yata. Wisit naman kung kailan pipirma na. Reklamo ni Gary.
Wala man lang pag-aalala sa boses niya. Galit lang ang naroon dahil naantala ang plano nila. Gisingin mo! Sabuyan mo ng tubig! Utos ni Trina. Naramdaman ko ang kamay ni Gary na tumapik sa pisngi ko. Isabel! Isabel! Gisising! Hindi ako gumalaw. Pinanatili kong mababaw ang aking paghinga. Ito ang tanging sandata ng isang babaeng walang kapangyarihan. Ang gamitin ng kanilang mababang pagtingin sa akin laban sa kanila. Iniisip nila na mahina ako? Pwes, paninindigan ko ang pagiging mahina. Dalhin mo sa ospital, narinig kong sabi ni Trina. Kasi kapag namatay yan dito, nang hindi pa nakakapirma, tayo ang malalagot. Wala tayong makukuhang pera. Ospital. Tama. Doon ay ligtas ako. Doon ay may mga doktor at nurse. Hindi nila ako mapipilit pumirma sa harap ng maraming tao. Naramdaman ko ang pagbuhat sa akin ni Gary. Mabigat ang kanyang mga hakbang, puno ng inis. Habang buhat-buhat niya ako palabas ng bahay, isang ngiti ang sumilay sa aking isipan sa gitna ng kadiliman. Hindi ako ang hinimatay, Gary. Ang hinimatay ngayong gabi ay ang pag-ibig ko sa'yo. At paggising ko, sisiguraduhin kong bangungot na ang sasalubong sa inyo. Nagising ako sa masangsang na amoy ng alcohol at disinfectant. Ang puting ilaw sa kisame ay nakasisilaw. Pero mas masakit sa mata ang nakita ko sa tabi ng aking kama. Si Gary. Nakaupo sa silya. Hindi ako binabantayan, kundi abala sa pagtitipa sa kanyang cellphone. Nakangiti siya. Isang nangiting hindi para sa akin. Ipinikit ko ulit ang aking mga mata nang marinig kong gumalaw siya. Hello, babe. Oo, nandito pa kami sa emergency room. Bulong niya sa telepono. Oo nga, ang OA mag-inarte. Stress lang daw sabi ng doktor. Hayaan mo. Pipirmahan na niya yon. Paggising niya, uuwi rin kami agad. I love you. I love you. Ang mga salitang dati ay musika sa aking pandinig. Ngayon ay parang kaluskos ng ipis. Narinig ko ang pagtayo niya. Nurse, bibili lang ako ng pagkain sa labas saglit. Paalam niya sa station. Naghintay ako ng ilang sandali. Binilang ko ang bawat tibok ng orasan sa dingding. 1, 2, 3. Nang masiguro kong wala na siya, agad akong bumangon. Tinanggal ko ang IV drip na nakakabit sa aking kamay. Masakit at dumugo ito ng bahagya. Pero wala akong panahon para indain ang sakit ng karayom. Ang kailangan ko ay impormasyon. Kinuha ko ang aking bag na ipinatong ni Gary sa side table. Salamat sa Diyos, dala niya ang laptop bag ko dahil akala niya ay magtatrabaho ako kahit nasa ospital. Binuksan ko ang laptop. Mabilis kong inilagay ang password. Ang mga daliri ko ay nanginginig, hindi dahil sa sakit, kundi sa adrenaline. Log in. Bank of the Philippine Islands. Corporate account. Pagkabukas ng page, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Available balance, 25,000 Philippine pesos. 0025,000? Nasaan ang 120 milyong piso na revolving fund ng kumpanya? Nasaan ang pinagbentahan ng warehouse noong nakaraang buwan? Agad kong binuksan ang transaction history. Ang mata ko ay nanlaki sa nakita ko. Sunod-sunod na wire transfer papunta sa isang offshore account na may pangalang Project Phoenix. At ang petsa ng mga transfer, tuwing Thursday. Ang araw kung kailan laging nag-golf si Gary kasama ang mga investor. Pero may mas masakit pa akong natuklasan. Nagpunta ako sa digital archive ng aming mga personal assets. Hinanap ko ang titulo ng lupa sa Bulacan. Ito ang lupang ipinamana sa akin ng aking namayapang mga magulang. Ito ang lupang pinangako kong hindi ko ibebenta dahil dito ako lumaki. Dito ko naranasan ang pagmamahal na ipinagkakait sa akin ngayon. Dito ko planong patayuan ng rest house para sa pagtanda namin. Status? Sold. Napatakip ako ng bibig para pigilan ang aking hiyaw. Ang mga luha ay nagsimulang umagos ng walang pigil. Ibinenta niya. Ibinenta ni Gary ang alaala ng aking nanay at tatay.
gamit ang special power of attorney na pinapirmahan niya sa akin 3 taon na ang nakararaan nung na-ospital ako dahil sa panganganak kay Bea. Sabi niya noon, emergency lang. Sabi niya, just in case may mangyari sa akin. Ginamit niya ang tiwala ko para nakawan ako ng nakaraan. Ginamit niya ang pangalan ko para burahin ang pamana ng mga magulang ko. Walang hiya ka, Gary. Bulong ko sa hangin. Ang boses ko ay basag at puno ng puot. Pati ang abo ng mga magulang ko, ipinangtaya mo sa kalandian mo. Sa gitna ng aking pag-iyak, may kumatok ng mahina sa pinto. Mabilis kong isinara ang laptop at pinunasan ang aking mukha. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nakasuot ng formal na coat. Si Marco. Ang dati kong kaklase sa law school na ngayon ay isa ng matagumpay na corporate lawyer. Tinawagan ko siya kanina habang nasa banyo ako ng bahay. Bago ako hinimatay. Isabel! Bati niya. Puno ng pag-aalala ang boses. Agad siyang lumapit at inabot sa akin ang isang panyo. Tama ang hinala mo. Sabihin mo sa akin ang totoo, Marco. Gaano kalala? Tanong ko, diretso sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Marco bago naglabas ng isang folder. Malala, Isabel. Sobrang lala. Panimula niya. Yung Project Phoenix? Joint account iyon ni Gary at Trina sa Cayman Islands. Pero hindi lang yon. Ang utang ng kumpanya sa bangko na nagkakahalaga ng 80 milyon? Nakapangalan sa'yo bilang principal borrower, si Gary at ang nanay niya. Witness lang sila sa papel. Napaupo ako sa kama. 80 milyon. At may isa pa, dagdag ni Marco. At ito ang nagpabigat ng hangin sa loob ng kwarto. May flight booking sila sa susunod na Martes. One-way ticket papuntang Vancouver. At may memo ang bangko na maglalabas sila ng asset freeze order sa lahat ng accounts mo sa loob ng 48 oras dahil sa default payment. 48 oras, 2 araw. Kapag inabutan ako ng freeze order, hindi ko na maiaalis ang natitirang pera. Hindi ko na mababawi ang anumang asset. Makukulong ako dahil sa utang habang sila ay nagpapakasarap sa Canada. Tumingin ako kay Marco. Ang dating Isabel na iyakin at martir ay tuluyan ng naglaho sa kwartong ito. Ang natira na lamang ay isang inang handang pumatay para sa anak niya. Marco? Sabi ko. Ang boses ko ay matatag at malamig na parang bakal. Kailangan ko ng tulong mo, hindi para magmakaawa sa bangko at hindi para makipag-areglo kay Gary. Anong plano mo? Tanong niya. Binuksan ko ulit ang laptop. Ipinakita ko sa kanya ang digital signature ni Gary na nakasave sa sistema dahil ako ang palaging gumagawa ng paperworks niya. Gusto nila ng pirma, di ba? Gusto nilang ilipat ang lahat. Tumingin ako kay Marco at sa unang pagkakataon ngayong gabi, ngumiti ako ng totoo. Isang nangiti ng panganib. Ibibigay ko sa kanila ang hinihingi nila. Pero hindi sa paraang inaasahan nila. Marco, sa loob ng 48 oras, uubusin natin sila. Walang matitira, kahit 5. Tumango si Marco, isang tanda ng respeto at pakikipag-alyansa. Handa ako, Isabel. Simulan na natin ang counterattack. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Gary, may dalang takeout na pagkain, amoy pritong manok. Mabilis na itinago ni Marco ang folder sa likod niya. Oh babe, gising ka na. Bati ni Gary, sabay tingin kay Marco nang may pagdududa. Sino to? Tumingin ako kay Gary. Nakita ko ang mukha ng demonyo sa likod ng maamong mukha ng aking asawa. Ah, Gary. Sagot ko. Ang boses ko ay muling naging malambing at mahina. Si Attorney Marco, old friend ko. Dumaan lang para kamustahin ako. At may good news ako sa'yo. Anong good news? Tanong niya habang kumikinang ang mata sa kasakiman. Payag na akong pumirma. Pagsisinungaling ko. Gawin na natin ang transfer bukas na bukas din. Ngumiti si Gary.
abot hanggang tainga. Akala niya nanalo na siya. Hindi niya alam, ang pirma ko ang magiging huling pako sa kanyang kabaong. Tahimik ang biyahe namin pauwi galing ospital. Si Gary ay nagmamaneho habang humuhuni ng isang masayang tono. Tila ba wala siyang asawang halos mamatay sa stress at high blood pressure. Sa isip niya, tapos na ang laban. Nanalo na siya. Uuwi na lang kami para pirmahan ang dokumentong magpapayaman sa kanya at magbabaon sa akin sa hukay. Pero nagbago na ang ihip ng hangin. Hindi na ako ang dahon na tinatangay lang. Ako na ang bagyo. Babe, basag ko sa katahimikan. Ang boses ko ay mahina. Parang nahihiya. Iniisip ko kasi yung contract kanina. Kung ililipat natin lahat ng assets sa bagong kumpanya mo ng diretsahan, baka silipin tayo ng BIR. Alam mo naman, malaki ang tax kapag asset transfer. Biglang tumigil ang paghuni ni Gary. Tumingin siya sa akin. Kumunot ang noo. Ang salitang tax ay parang kryptonite sa kanya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong din niya. Kasi babe, sayang naman kung magbabayad ka pa ng 30% na tax sa gobyerno. Paliwanag ko gamit ang aking CFO voice. Kalmado, lohikal, at mapagkakatiwalaan. May naisip akong paraan. Gumawa ako ng draft sa isip ko kanina. Kung idadaan natin ito sa isang shell corporation bilang bad debts write-off, zero tax ang babayaran mo. Mas malaki ang take-home mo papuntang Canada. Nakita ko ang pagkinang ng kanyang mga mata. Kasakiman. Iyon ang switch niya. Sigurado ka? Walang sabit yan? Paninigurado niya. Pero halatang excited na siya. Ako ang CFO mo ng 5 taon, Gary. Kailan ba ako nagkamali sa pera? Ngiti ko. Ayusin ko ang papers mamayang gabi habang natutulog ka. Para paggising mo bukas, sign na lang kayo ni Mommy. Hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan ito. Ikaw talaga ang lucky charm ko, Isabel. The best ka talaga. Sige, gawin mo yan. Basta siguraduhin mong malinis, ha? Binitawan ko ang kamay niya at tumingin sa bintana para itago ang nandidiri kong ekspresyon. Malinis, Gary. Napakalinis na hindi mo namamalayan na nililinis ko na ang kaba ng yaman mo. Pagka-uwi namin, dumiretso agad si Gary sa kwarto para tawagan si Trina. Ako naman ay pumasok sa kwarto ni Bea. Gising pa ang anak ko, naglalaro ng kanyang dollhouse sa sahig. Nang makita niya ako, tumakbo siya at yumakap sa aking binti. Mama, okay ka na? Sabi ni Daddy. Sick ka daw. Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pag-aalala. Lumuhod ako para magkapantay kami. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Ito ang aking golden moment, ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Okay na si Mama, baby. Malakas na ako. Bulong ko. Bea, may game tayo. Gusto mo ba ng secret agent game? Tumango siya agad, excited. Yes, anong gagawin? Kailangan nating itago ang mga favorite toys mo, yung mga dolls mo, yung piggy bank mo, at yung kwintas na bigay ni Lola. Utos ko. Kailangan nating ilagay sa box at itago sa ilalim ng floorboard sa closet mo. Dapat walang makakaalam. Kahit si Daddy, hindi pwedeng malaman. Secret mission natin ito. Bakit po bawal malaman ni Daddy? Tanong niya. Nadurog ang puso ko. Paano mo ipapaliwanag sa isang 5 taong gulang na bata na ang tatay niya ay magnanakaw ng kinabukasan? Kasi, surprise natin ito. Para kapag lumipat tayo sa new house ni Mama, surprise! Pagsisinungaling ko. Patawarin sana ako ng Diyos sa pagtuturo sa anak ko na maglihim sa ama niya. Tinulungan ko siyang mag-impake. Bawat laruan na inilalagay namin sa kahon ay parang piraso ng kanyang pagkabata na pilit kong isinasalba mula sa gumuguho naming pamilya. Nang matapos kami, mahimbing na siyang nakatulog, hinalikan ko siya sa noo. Pangako anak, ito na ang huling beses na magtatago tayo. 2:00 ng madaling araw. Tahimik na ang buong bahay.
Ang tanging naririnig ko lang ay ang humming ng refrigerator sa kusina at ang malakas na hilik ni Gary mula sa master's bedroom. Nasa home office ako, nakaupo sa harap ng mesa ni Gary. Ang laptop ko ay nakabukas at ang printer ay tahimik na iniluluwa ang mga bagong pahina ng kontrata. Ito ang switch. Ang cover page o ang unang pahina ay parehong-pareho ng orihinal, Deed of Assignment. Nandoon ang pangalan ng kumpanya, ang pangalan ni Gary, at ang pangalan ko. Pero ang mga sumusunod na pahina, ang terms and conditions, ay pinalitan ko na. Sa orihinal na dokumento, ako ang sumasalo ng utang. Sa bagong dokumento na ginawa ko kasama si Attorney Marco kanina sa chat, ang nakalagay sa clause 4.2, The assignor hereby assumes full personal liability for all existing loans of the corporation amounting to 80 milyong piso and grants Isabel de los Santos full authority to liquidate company assets for the benefit of Bea de los Santos Trust Fund. Matalinghaga ang mga salitang legal. Kung hindi mo babasahin ng maigi, aakalain mong standard format lang ito. At kilala ko si Gary. Tamad siyang magbasa. Basta makita niya ang salitang approved at ang signature line, pipirma siya agad. Pinagpapawisan ako ng malamig habang pinapalitan ko ang mga pahina sa loob ng folder. Ang tunog ng papel habang iniipit ko ito sa metal fastener ay parang kulog sa katahimikan ng gabi. Staple. Fasten. Close folder. Tapos na. Ang bitag ay nakahanda na. Akmang tatayo na ako nang biglang marinig ko ang pag-inggit ng pinto sa likuran ko. Natigilan ako. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ito si Gary. Masyadong mabigat ang hakbang ni Gary. Ang mga hakbang na ito ay magaan, pero mapanuri. Bakit gising ka pa, Isabel? Ang boses ni Doña Corazon. Dahan-dahan akong lumingon. Nakatayo siya sa may pintuan. Nakasuot ng silk robe. Ang mukha ay natatatakpan ng facial cream. Ang kanyang mga mata ay nanliliit. Nakatingin sa folder na hawak ko. Ma, sagot ko. Pilit na pinapakalma ang boses ko. Inaayos ko lang po yung papers para sa tax avoidance ni Gary. Gusto ko po kasing makasigurado na malaki ang madadala niyang pera. Sabi mo, Canada. Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng kanyang cream ay masangsang. Kinuha niya ang folder sa kamay ko. Nanigas ako. Kung bubuksan niya ito at babasahin ang gitnang pahina, tapos ako. Buhay ko ang nakataya sa mga papel na yon. Tinitigan niya ang cover page. Hinaplos niya ang gilid ng folder. Siguraduhin mo lang na tama ang ginagawa mo, Isabel. Sabi niya, ang tono ay puno ng pagbabanta. Dahil kung may mangyaring masama sa flight ng anak ko, dahil sa kapabayaan mo, hinding-hindi kita mapapatawad. Binuksan niya ang folder. Napapigil ako ng hininga. Nakita ko ang unang pahina. Akmang ililipat na niya sa pangalawang pahina. Ang pahinang binago ko. Nang biglang tumunog ang alarm clock sa hallway. 3:00 na. Napatingin siya sa orasan. Hey nako, beauty sleep ko, nasira na. Isinara niya ang folder nang hindi nababasa ang pangalawang pahina. Ibinato niya ito pabalik sa mesa. Matulog ka na, mukha kang bangkay. Ayaw kong makita ng mga investor na ganyan ang itsura ng asawa ng anak ko bukas. Sabi niya, sabay talikod at lakad palabas. Nang makalabas siya, napahawak ako sa gilid ng mesa. Muntik na akong matumba. Ang tuhod ko ay parang naging jelly. Kinuha ko ang folder at niyakap ito. Muntik na. Sobrang lapit na. Tumingin ako sa folder niya. Bukas, sa almusal, pipirmahan nila ito. At sa sandaling lumapat ang tinta ng ballpen nila sa papel na ito, wala na silang kawala. Ang hangin ay nagbago na. At parating na ang bagyo. Ang tunog ng ballpen na gumuguhit sa papel ay napakalakas sa pandinig ko. Shrit, shrit. Para itong tunog ng paghahasa ng kutsilyo. Nasa hapagkainan kami. Maagang nagising si Gary at Doña Corazon, hindi dahil sa kasipagan, kundi dahil sa kasabikan sa pera. Ang amoy ng garlic rice at pritong longganisa
ay pumupuno sa kusina. Pero wala akong ganang kumain. Nakaupo ako sa tapat nila, tahimik na humihigop ng kape habang pinapanood silang pumirma sa sarili nilang hatol. Sigurado ka bang tax-free na to ha, Isabel? Tanong ni Doña Corazon habang isinusuot ang kanyang reading glasses. Tinitigan niya ang last page, ang pahinang walang laman, kundi ang signature line. Hindi niya binuklat ang mga naunang pahina kung saan nandoon ang mga binago kong terms. Opo, ma. Sagot ko, hindi kumukurap. Kinausap ko na ang accountant kagabi. Kapag pinirmahan niyo yan, automatic write-off na ang utang sa libro ng kumpanya. Malinis na ang perang dadalhin niyo ni Gary. Mabuti naman, ngumiwi siya. Dahil ayaw kong mabawasan ang shopping money ko sa Vancouver dahil lang sa buwis. Walang pag-aalinlangan, inilapat niya ang kanyang pirma. Corazon de los Santos. Sunod naman si Gary. Galing mo talaga, babe. Sabi ko na nga ba, maaasahan ka. Sabi niya sabay kindat sa akin. Pinirmahan niya ang dokumento ng mabilis, parang nagpipirma lang ng autograph. Sa ilalim ng mesa, nanginginig ang mga tuhod ko. Hindi sa takot, kundi sa adrenaline. Tapos na. Nakuha ko na ang special power of attorney at ang assumption of liability. Sa mata ng batas, sila na ngayon ang may-ari ng 80 milyong pisong utang at ako ang may karapatang magbenta ng lahat ng liquid assets para bayaran, kunwari ang mga ito. Iniligpit ko agad ang mga folder bago pa nila maisipang basahin ulit. Dadalhin ko na ito sa bangko ngayon din para ma-process ang transfer. Teka lang, pigil ni Doña Corazon. Tumingin siya sa leeg ko. Nakasuot ako ng isang gold necklace na may pendant na maliit na krus. Ito ang huling regalo ng nanay ko bago siya namatay. Kailangan natin ng dagdag na pocket money. Sabi ng biyanan ko, nakaturo ang daliri sa kwintas ko. Isang lamo yan. Tutal, maiiwan ka naman dito at may trabaho ka. Kami ni Gary, nagsisimula pa lang sa abroad. Kailangan namin ng buffer fund. Napahawak ako sa kwintas. Ito na lang ang natitira sa akin mula kay nanay. Ma, bigay po ito ng nanay ko. Mahina kong tutol. Isabel! Saway ni Gary, puno ng pagkain ng bibig. Huwag ka ngang madamot. Para naman sa future natin to. Ibibili na lang kita ng bago kapag yumaman na tayo sa Canada. Tumingin ako kay Gary. Pagkatapos ay kay Doña Corazon. Nakita ko ang kasakiman sa mga mata nila. Wala silang kabusugan. Pati ang alaala ng patay, aagawin nila. Dahan-dahan, tinanggal ko ang kwintas. Ang clasp nito ay malamig sa aking batok. Inilapag ko ito sa palad ni Doña Corazon. Salamat, Isabel. Ngisi niya. Sabay suot agad nito sa sarili niyang leeg. Bagay sa akin, di ba? Ngumiti ako. Isang nangiting mapait. Sige, suotin mo, ma. Dahil yan na ang huling alahas na masusuot mo bago ka mabulok sa kulungan. Aalis na ako. Paalam ko. Kailangan ko nang pumunta sa bangko. Habang naguhugas ako ng pinggan bago umalis, naramdaman ko ang bigat ng singsing sa aking daliri. Ang wedding ring namin ni Gary. 5 taon ko itong iningatan. 5 taon kong pinakintab. Tumingin ako sa basurahan sa ilalim ng lababo. Puno ito ng tinik ng isda at balat ng itlog. Hinubad ko ang singsing. Walang seremonya, walang luha. Binitiwan ko ito at nahulog ito sa gitna ng mga basura. Plak! Kasabay ng pagbagsak ng singsing ay ang pagtatapos ng pagiging asawa ko. Ang lumabas ng pinto ng bahay na yon ay hindi na si Mrs. De Los Santos. Ako na si Isabel, ang babaeng maniningil. Pagkasakay ko sa kotse, tumunog ang phone ko. Isang mensahe galing kay Attorney Marco. Attachments, police records, Katrina Trina Vald. Binuksan ko ang file. Nanlaki ang mata ko sa nabasa ko. Cases, estafa, identity theft, falsification of public documents. Si Trina ay hindi lang simpleng kabit. Siya ay isang professional scammer. May mga kaso siya ng panloloko sa mga businessmen sa Cebu at Davao. Modus niya ang magbuntis
o magpanggap na buntis para perahan ang mga lalaki bago takasan. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Kaya pala nagmamadali silang umalis. Kaya pala kailangan ng cash agad. Ginuguyo ni Trina si Gary. Tatawa sana ako sa karma ni Gary, pero naisip ko ang pera ng kumpanya. Kung maitatakas ni Trina ang pera bago ko ma-freeze, talo ako. Kailangan kong unahan siya. Pinaandar ko ang kotse ng mabilis. Papunta ako sa bangko. Pero bago ako makalayo, tumunog ulit ang phone ko. Pero hindi ito text. Tawag ito. Ang pangalan sa screen, BPI Bank Manager. Sinagot ko agad. Hello, sir? Ma'am Isabel. Boses ng manager, medyo nag-aalala. Tumatawag po ako para i-confirm ang transaction. May tumatawag po kasi dito sa amin ngayon. Si Mr. Gary Delos Santos. Nasa kabilang linya siya. Nanigas ako. Bakit tumatawag si Gary sa bangko? Nahuli ba niya ako? Binasa ba niya ang dokumento pagkaalis ko? Anong sinasabi niya? Tanong ko. Halos hindi lumabas ang boses ko. Nagtatanong po siya kung bakit zero balance na ang joint savings account niyo. Galit na galit po siya, ma'am. Gusto niyang makausap kayo. Napapikit ako. Joint savings. Hindi iyon ang corporate account na target ko. Iyon ang personal savings namin para sa pag-aaral ni Bea na ninakaw na rin pala niya. Sir, sabi ko, pinatatag ang boses ko. Huwag niyo siyang sagutin. Ako ang primary account holder. Papunta na ako dyan. I-hold niyo siya sa linya hanggat kayaan niyo. At please, i-authorize niyo na ang corporate fund transfer ngayon din. Nasa akin ang signed POA. Copy, ma'am. Pero bilisan niyo. Mukhang papunta na rin si Mr. Gary dito. Ibinaba ko ang telepono. Apak sa silinyador. Karera na ito. Unahan kami sa bangko. Kung maunahan ako ni Gary at magskandalo siya doon, bago ko maipresenta ang papers, mapipigilan ang transfer ng 100 at 20 milyong piso. Tiningnan ko ang speedometer, 80. 100? Hindi mo makukuha ang pera ng anak ko, Gary. Kahit magkamatayan tayo sa kalsada. Nakarating ako sa bangko nang hindi tumitigil ang kabog ng dibdib ko. Basang-basa ang likod ng blouse ko ng malamig na pawis. Pagpasok ko sa glass doors, sinalubong ako ng nakakabinging katahimikan at lamig ng aircon. Agad akong dinala ni Manager Cruz sa kanyang opisina. Nakita ko sa kanyang muka ang pagtataka. Kilala niya ako bilang maingat na CFO. Hindi niya inaasahan na gagawin ko ito. Ma'am Isabel, panimula niya habang hawak ang mga dokumentong inabot ko. Sigurado po ba kayo dito? Ililipat niyo ang entire 120 million pesos revolving fund sa isang trust account sa Switzerland? May iwan na zero balance ang kumpanya dito? Magkakaproblema kayo sa mga check issuances niyo. Tinitigan ko siya. Wala nang oras para magpaliwanag. Gawin mo na, Mr. Cruz, utos ko. Nariyan ang special power of attorney ni Gary. Full authority. Siya ang may gusto nito. Tax purposes. Nag-aalangan siyang tumango. Sinimulan niyang itipa ang authorization codes sa kanyang keyboard. Bawat tiktilaok ng mga daliri niya sa keys ay parang pako na ibinabaon ko sa kabaong ni Gary. Processing. Authenticating. Biglang may kumalampag sa salamin ng opisina. Napapitlag ako. Sa labas, nakatayo si Gary. Namumula ang mukha, pawisan, at mukhang sasabog sa galit. Pinipigilan siya ng security guard. Isabel, buksan mo to! Sigaw niya, bagaman muffled dahil sa soundproof glass. Mom, tanong ni Mr. Cruz, natigil ang pagtitipa. Papapasukin ko po ba? Huminga ako ng malalim. Kung magpapakita ako ng takot ngayon, talo ako. Kailangan kong gamitin ang galit niya. Tumayo ako at binuksan ang pinto. Agad akong hinablot ni Gary sa braso. Mahigpit. Masakit. Nasaan ang pera sa savings natin? Asik niya. Halos tumalsik ang laway sa mukha ko. Nag-check ako sa app. Zero. Ninakaw mo ba? Tumingin ako sa kanya at sa mga taong nakatingin sa amin sa lobby.
Pagkatapos, tumingin ako ng diretso sa mata niya, gamit ang pinakamahusay na kasinungalingan na nabuo ko. Binayaran ko ang fixer, Gary. Bulong ko. Sapat lang para marinig niya. Natigilan siya. Anong fixer? Yung fixer sa BIR. Pagsisinungaling ko ng diretsahan. Tumawag sila kanina habang nasa biyahe ako. Alam na nila ang tungkol sa paglipat ng assets na gusto mong mangyari. Gusto nila tayong i-audit para hindi matuloy ang kaso at para makalipad kayo ng payapa. Bukas, kailangan ng lagay. Ibinigay ko lahat ng ipon natin para linisin ang pangalan mo. Binitiwan niya ang braso ko. Ang galit sa mukha niya ay napalitan ng pag-aalinlangan at pagkatapos, pasasalamat. Talaga? Tanong niya. Nagawa mo yon? Oo, Gary, kasi ayaw kong makulong ka. Ayaw kong masira ang pangarap niyo ni Trina. Sagot ko, at kunwari ay pinunasan ang luha sa gilid ng mata ko. Kahit masakit sa akin, inuna ko pa rin ang kaligtasan mo. Napabuntong hininga siya. Nawala ang tensyon sa balikat niya. Niyakap niya ako. Sorry babe, sorry kung nasigawan kita. Bulong niya. Ang galing mo talaga. Buti na lang naging asawa kita. Sige, ituloy mo na yung transfer ng kumpanya. Basta sigurado tayong malinis ha? Oo, malinis. Sagot ko habang nakatingin kay Mr. Cruz sa loob ng opisina. Tumango ako sa manager. Nakita ko sa peripheral vision ko na pinindot ni Mr. Cruz ang enter. Transaction successful. Ang 120 milyong piso ay wala na sa Pilipinas. Nasa pangalan na ito ni Bea sa isang secured trust fund na hindi na maaabot ng mga kamay ni Gary kailanman. Kinagabihan, ang bahay ay may kakaibang katahimikan. Nagluluto ako ng sinigang na baboy para sa hapunan. Ito ang request ni Gary. Ang huling hapunan bago sila umalis bukas. Ang amoy ng sampalok at gabi ay humahalimuyak sa buong kusina. Dati, ang amoy na ito ay comfort food namin. Ngayon, amoy ito ng pagtatapos. Nasa sala si Gary at Trina, nagtatawanan habang nag-iimpake ng mga maleta. Rinig na rinig ko ang plano nila. Babe, bibili tayo ng Tesla pagdating sa Vancouver ha? Sabi ni Trina. Oo naman, kahit 2 pa. Sagot ni Gary. Hinalo ko ang sabaw. Kumukulo ito, gaya ng dugo ko. Kumuha ako ng mangkok. Sinalinan ko si Gary. Pinili ko ang pinakamagandang parte ng liempo. Sinalinan ko rin si Trina at si Doña Corazon. Pero ang mangkok ko, iniwan kong walang laman. Oh, Isabel, hindi ka kakain? Tanong ni Doña Corazon habang hinihimay ang karne. Busog pa po ako, ma. Masama ang pakiramdam ko. Sagot ko. Umupo ako sa kabisera at pinanood silang kumain. Pinanood ko silang ubusin ang huling biyaya na galing sa akin. Ang bawat higop nila ng sabaw ay parang pag-inom nila sa sarili nilang sumpa. Hindi nila alam, ang perang inaasahan nilang gagastusin bukas ay naglaho na parang bula. Excuse me, mag-CR lang ako. Paalam ni Trina. Tumayo siya. Medyo namimilipit ang tiyan. Sinundan ko siya ng tingin. May kakaiba sa kanya. Kung buntis siya, bakit siya umiinom ng wine kanina? At bakit parang may tinatago siya sa bulsa niya? Tumayo ako at nagkunwaring kukuha ng tubig. Pero dumaan ako sa tapat ng guest bathroom na ginamit ni Trina. Hindi niya nailak ng maayos ang pinto. Sa maliit na siwang, nakita ko siya sa harap ng salamin. May inilabas siyang blister pack ng gamot mula sa kanyang bra. Uminom siya ng isa, hindi yun vitamins. Pamilyar ako sa hugis ng foil na yon. Noong dalaga pa ako, nakita ko na, yan sa mga kaibigan ko. Mefenamic acid, gamot sa dysmenorrhea o sakit ng puson kapag may regan. Kung buntis siya, bakit siya dinudatnan? At bakit siya umiinom ng gamot na bawal sa buntis? Nanlaki ang mata ko. Napahawak ako sa bibig ko. Walang bata, walang baby boy na ipagpapalit kay Bea. Ang tiyan niya ay puro hangin at taba lang.
o di kaya ay padding. Niloloko niya si Gary, niloloko niya silang lahat. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang uri ng tagumpay na mas matamis pa sa paghihiganti. Bumalik ako sa kusina. Kinuha ko ang natitirang sinigang sa palayok. Dati, itatabi ko ito para sa almusal. Sayang ang pagkain. Pero ngayong gabi, dinala ko ang palayok sa lababo. Binuksan ko ang gripo. Ibinuhos ko ang lahat ng laman ng palayok sa drain. Ang karne, ang gulay, ang sabaw na pinagpaguran ko. Pinanood ko itong lamunin ng kadiliman ng imbornal. Ganyan ang mangyayari sa inyo bukas. Bulong ko. Akala nyo busog kayo ngayon. Pero bukas, gutom ang aabutin nyo. Humarap ako sa kanila sa sala. Nakangiti na ako ng totoo. Gary, tawag ko. Lumingon siya, puno ang bibig. Handa na ang lahat para sa despedida party bukas, sabi ko. At may surprise presentation ako para sa inyo. Wow, talaga? Excited na sabi ni Trina. Anong surprise? Basta, sagot ko, habang ang mga mata ko ay nakapako sa kanyang tiyan. Makalaglag puso, siguradong hindi niyo makakalimutan. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Habang mahimbing ang tulog ng mga ahas sa kabilang kwarto, gising na gising ako, nakaupo sa sahig ng kwarto ni Bea, yakap ang aking tuhod. Ang ilaw mula sa poste sa kalsada ay tumatagos sa bintana, nagbibigay ng mahabang anino sa silid. Tinitigan ko ang aking anak. Ang dibdib niya ay payapang tumataas baba sa paghinga. Napaka-inosente, napakalinis. Patawarin mo si Mama Bea, bulong ko sa hangin. Kung naging mahina ako noon, kung hinayaan kong nakawin nila ang kinabukasan mo. Hinawakan ko ang tablet ko, binuksan ko ulit ang banking app. Bea de los Santos Trust Fund Balance, 120 million Philippine pesos. Status, locked, accessible only by trustee. Ligtas na. Ang perang ito ay hindi na mahahawakan ng maruruming kamay ni Gary. Ito ang dugot pawis ko. Ito ang kapalit ng lupa ng mga magulang ko. Ito ang pambayad sa lahat ng kare-kare at sinigang na niluto ko para sa mga walang utang na loob. Pero hindi pa tapos. Hindi sapat na mabawi ko ang pera. Kailangan ko silang durugin para hindi na sila makabangon at makapaminsala pa sa iba. Tumunog ng mahina ang vibrate ng phone ko. Si Attorney Marco. Marco, nakuha ko na ang CCTV footage sa kondo ni Trina noong nakaraang buwan. At nahanap ko na rin ang driver na tinanggal ni Gary. Nasa akin na ang sworn affidavit niya. Handa na ang presentation mo para bukas. Napangiti ako. Ang ebidensya. Ang huling pako. Binuksan ko ang file na ipinadala ni Marco. Isang video. Pinaplay ko ito nang walang sound para hindi magising si Bea. Sa video, makikita si Trina nakausap ang driver ni Gary sa parking lot. Nag-aabot siya ng pera, nagtatalo sila. At sa huli, hinimas ni Trina ang kanyang tiyan, na sa video ay flat na flat pa. Kahit na ang sabi niya kay Gary ay 4 na buwan na siyang buntis noon. Tapos, may kinuha siyang prosthetic bump mula sa bag at isinuot ito sa ilalim ng damit bago sumakay sa kotse ni Gary. Isang pekeng pagbubuntis para sa isang pekeng pag-ibig. Isinara ko ang tablet. Handa na ang entablado. Bukas, sa harap ng lahat ng kamag-anak, kaibigan at business partners na inimbitahan ni Doña Corazon para ipagyabang ang pag-alis nila, ipapalabas ko ang pelikulang ito. Kinabukasan, naging busy ang buong bahay. Ang despedida party ay gaganapin sa isang exclusive clubhouse sa village. Si Doña Corazon ay abala sa pag-auto sa mga caterers. Si Gary ay nasa telepono, nagyayabang sa mga kumpare niya. Si Trina naman ay nasa kwarto ko. Oo, sa kwarto ko. Namimili ng damit na susuotin niya mula sa closet ko. Ang baduy naman ng mga damit mo, Isabel. Sigaw ni Trina mula sa kwarto habang naglilinis ako ng sala. Wala bang branded dito? Puro department store. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko lang siya. Sige, lait-laitin mo ang mga damit ko.
Dahil mamaya, ang dignidad mo naman ang huhubaran ko. Habang abala sila sa paghahanda, pumasok ako sa banyo para maligo. Iniwan ko ang aking handbag sa ibabaw ng sofa sa sala. Kampante ako dahil locked ang phone at tablet ko. Pero nakalimutan ko ang isang bagay, ang printed itinerary ng flight ko. Habang umaagos ang tubig sa aking katawan, narinig ko ang kalabog sa labas. Parang may nabagsak. Pinatay ko ang shower, binalot ko ang sarili ko ng tuwalya, at dahan-dahang binuksan ang pinto ng banyo. Nakita ko si Trina sa sala. Hawak niya ang handbag ko. Nakabukas ito. At sa kamay niya, hawak niya ang isang pirasong papel. Ang electronic ticket ko. Namutla si Trina. Ang mga mata niya ay nanlaki sa gulat at takot. "Isabel!" Bulong niya, pero sapat para marinig ko. Binasa niya ng malakas ang nakasulat sa papel. "Flight 789, Manila to, Zurich, Switzerland, one way?" Tumingin siya sa akin, nakakalabas lang ng banyo. Ang tingin niya ay hindi na mapang-asar. Ito ay tingin ng isang taong unti-unting nakaka-realize na may mali. Sobrang mali. "Bakit ka pupunta ng Switzerland?" Nanginginig niyang tanong. "Bakit? Bakit sa banking capital ng mundo ka pupunta? At bakit? Bakit business class?" Sabi ni Gary, "Wala ka ng pera?" Nagkatitigan kami. Sa sandaling iyon, wala nang silbi ang pagpapanggap. Ngumiti ako. Isang ngangiti na kasing lamig ng Alps sa Switzerland. "Bakit, Trina?" Sagot ko, habang dahan-dahang nagpapatuyo ng buhok gamit ang tuwalya. "Bawal ba akong magbakasyon? Tutal, kayo naman ang magbabayad ng utang, di ba?" Nakita ko ang pagbuo ng konklusyon sa utak niya. Matalino si Trina kahit paano. Scammer siya eh. Alam niya ang amoy ng pera. At alam niya kung nasaan ang pera kapag Switzerland na ang pinag-uusapan. Yung transfer, nautal niyang sabi. Yung 120 milyong, hindi mo ibinayad sa BIR. Dinala mo sa Switzerland? Hindi ako sumagot. Ang katahimikan ko ang kumpirmasyon. Biglang tumakbo si Trina. Mabilis. Kumaripas siya ng takbo palabas ng bahay papunta sa garage kung saan nandoon si Gary na nagpapakintab ng kotse. "Gary! Gary!" Sigaw niya, boses na puno ng panik. Nanatili akong nakatayo sa sala. Hindi ko siya hinabol. Hindi ko siya pinigilan. Huli na ang lahat. Nakaalis na ang pera. At mamaya, sa party, kahit anong sigaw nila, wala nang maniniwala sa kanila kapag napanood na ng lahat ang video. Naglakad ako papunta sa salamin. Tiningnan ko ang sarili ko. Walang make-up, basaan ang buhok. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, nakita ko ulit ang tunay na Isabel. Handa na ang show. Bulong ko sa sarili ko. Oras na para sa grand finale. Ang clubhouse ay nagliliwanag sa dami ng crystal chandeliers. Ang mga mesa ay nababalutan ng gintong tela. At ang amoy ng mamahaling lechon at seafood paella ay humahalimuyak sa hangin. Lahat ng ito, ang caterer, ang banda, ang venue, ay binayaran gamit ang credit card ng kumpanya na nakapangalan sa akin. Ito ang huling party ng pamilya De Los Santos at siniguro kong enggrande ito. Dumating ako suot ang isang long red dress na matagal ko nang itinago sa bowl. Sabi ni Gary noon, masyadong agaw atensyon ang pula. Masyadong matapang. Dapat daw ay pastel lang ang suot ko para magmukha akong mahinhin. Pero ngayong gabi, ako ang apoy na tutupok sa kanila. Pagpasok ko, agad kong nakita si Doña Corazon sa gitna ng hall. Hawak ang isang baso ng wine. Napapaligiran siya ng kanyang mga amigas na puno ng pekeng alahas at pekeng kapanangiti. "Oo, Mare." Pagmamalaki ni Doña Corazon. Ang boses ay sadyang pinalakas para marinig ng lahat. Lilipat na kami sa Vancouver. Alam mo naman, masyadong maliit ang Pilipinas para sa business empire ng anak ko. Global expansion na kami. Napailing ako. Empire.
Ang tinutukoy niyang imperyo ay isang kumpanyang bankrupt na at puno ng utang. Sa di kalayuan, nakita ko si Gary at Trina, pero hindi sila mukhang masaya. Si Trina ay namumutla, pawisan ng noo kahit malamig ang aircon. Hila-hila niya si Gary sa isang sulok, mukhang naghihisterikal. Lumapit ako ng kaunti, nagtatago sa likod ng isang malaking chocolate fountain para marinig sila. Gary, makinig ka sa akin. Bulong ni Trina, nanginginig ang boses. Yung pera, yung 120 milyong piso, wala sa BIR, nasa Switzerland. Tumawa lang si Gary at inakbayan si Trina. Lasing na siya. Amoy na amoy ang whiskey sa hininga niya kahit sa malayo. Babe, ano ka ba? Halakak ni Gary. Praning ka lang. Hormones yan ng pagbubuntis. Relax ka lang. Nakita ko ang bank transfer confirmation ni Isabel. Approved na. Nasa safe hands na ang pera. Hindi! Nakita ko ang ticket niya. Giit ni Trina. Halos maiyak na sa inis. Gary, niloloko tayo ng asawa mo. Si Isabel, manloloko? Mas lalong tumawa si Gary na nakuha ang atensyon ng ilang bisita. Si Isabel na martyr? Si Isabel na tanga? Imposible. Takot lang yun sa akin. Sige na, ayusin mo ang makeup mo. Ipapakilala na kita sa mga investors. Iniwan ni Gary si Trina na nakatunganga. Hindi siya naniwala. Ang sobrang bilib ni Gary sa sarili niyang kapangyarihan ang naging piring sa kanyang mga mata. Naglakad si Trina pabalik sa table pero nakita niya ako. Nagkasalubong ang aming mga mata. Nakita ko ang takot sa kanya. Alam niya ang totoo. Siya lang ang nakakaalam. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng galit. Isabel, asik niya nang makalapit siya. Saan mo dinala ang pera? Ibalik mo yon. Kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga guards palabas dito. Ngumiti ako. Kumuha ako ng isang kanape mula sa dumaang waiter at kinain ito nang dahan-dahan bago sumagot. Trina! Trina, Trina! Iling ko. Bago mo problemahin ang pera ko, problemahin mo muna yang tiyan mo. Natigilan siya. Napahawak siya sa kanyang umbok. Inilapit ko ang bibig ko sa kanyang tainga. Bumulong ako, sapat lang para siya lang ang makarinig, pero ang bawat salita ay parang yelong tumutusok. Alam ko ang sikreto mo, Trina. Alam ko na ang laman ng tiyan mo ay hindi bata, kundi foam at silicone. Nanlaki ang mata niya. Parang nakakita siya ng multo. Umatras siya. Muntik nang matumba sa kanyang heels. Aanong. At alam ko rin na ang driver ni Gary ang totoong ama ng batang inalaglag mo noong nakaraang buwan sa Davao. Dagdag ko pa, batay sa report ni Marco. Ito ay bluff lang sana kanina. Pero sa reaksyon niya, mukhang tumama ako. Namutla siya ng tuluyan. Wala nang dugo sa kanyang mukha. Kaya kung ako sa'yo, pagpapatuloy ko, uupo ako doon at mananahimik. Dahil kapag nagsalita ka tungkol sa Switzerland, ipapalabas ko ang medical records mo sa screen na, yan. Itinuro ko ang malaking LED wall sa entablado. Napalunok si Trina. Wala siyang nagawa. Tumalikod siya at bumalik sa upuan niya, nanginginig at tahimik na parang maamong tupa. Checkmate. Habang naglalakad ako pabalik sa aking pwesto, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa braso ko. Mahina, magaan, lumingon ako. Si Tita Faye, ang nag-iisang kapatid ng namayapa kong biyenang lalaki. Siya lang ang mabait sa pamilyang ito. Siya lang ang nag-aabuto sa akin ng pagkain noon kapag inuubusan ako ni Doña Corazon. Isabel, bulong niya, may lungkot sa mga mata. Bakit nandito ka pa? Nakita ko kung paano kanila tratuhin. Hindi mo deserve ito, iha. Umalis ka na habang maaga pa. Hinawakan ko ang kamay ni Tita Faye. Ang init ng palad niya ay nagbigay sa akin ng lakas. Huwag po kayong mag-alala, tita. Ngiti ko. Aalis na po ako. Pero bago ako umalis, may kailangan lang akong itama. Biglang namatay ang mga ilaw sa hall.
Isang spotlight ang tumutok sa entablado. Umakyat si Gary sa stage, hawak ang mikropono. Ang mukha niya ay puno ng kayabangan. Sa likod niya, si Doña Corazon ay kumakaway na parang reyna. Magandang gabi sa inyong lahat, bati ni Gary. Salamat sa pagdalo sa aming despedida. Ngayong gabi, gusto kong i-anunsyo ang simula ng golden era ng pamilya De Los Santos. Nagpalakpakan ang mga tao. Mga plastic. Aalis kami papuntang Canada, hindi lang para magbakasyon. Pagpapatuloy niya, kundi para palawakin ang aming negosyo. At kasama ko sa bagong journey na ito, ang aking inspirasyon, ang aking partner. Tumingin siya sa gawin ni Trina. Aakyatin sana niya si Trina. Pero nakita kong nanigas si Trina sa upuan. Ayaw tumayo. Naguluhan si Gary. Mukhang nahihiya ang partner ko. Anyway, bumaling siya sa akin. Sa pwesto kung saan ako nakatayo sa dilim. At syempre, kay Isabel. Sabi niya, puno ng sarkasmo. Ang aking masipag na asawa na. Unfortunately, ay may iwan dito para bantayan ang fort. Nagtawanan ng ilang bisita. Ang sakit pakinggan. Bantayan ng fort ay code para sa magbayad ng utang. Isabel, umakyat ka nga dito. Utos niya. Magbigay ka naman ng farewell speech para sa asawa mo. Gusto niya akong ipahiya. Gusto niyang makita ng lahat ang kawawang asawa na iniwan. Huminga ako ng malalim. Ito na. Naglakad ako paakyat ng entablado. Ang tunog ng aking heels sa sahig na kahoy ay umaalingaw-ngaw. Tak, tak, tak. Bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Pag-akyat ko, inabot ni Gary ang mikropono sa akin. Bumulong siya. Ayusin mo ang sasabihin mo. Huwag kang iiyak dito. Kinuha ko ang mikropono. Tumingin ako sa crowd. Nakita ko si Tita Faye na nag-aalala. Nakita ko si Trina na nakayuko at nanginginig. Nakita ko si Doña Corazon na nakataas ang kilay. Hinihintay ang aking pagluhod. Ngumiti ako kay Gary. Huwag kang mag-alala, Gary. Sabi ko sa mikropono. At narinig ng buong hall ang boses ko. Malinaw, buo, at walang bahid ng takot. Hindi ako iiyak. Sa katunayan, may regalo ako sa inyo. Naglabas ako ng isang remote control mula sa aking clutch bag. Bago ka umalis, Gary, gusto ko lang ipakita sa lahat kung ano ba talaga ang legacy ng pamilya De Los Santos. Pinindot ko ang play. Sa malaking LED screen sa likod namin, nawala ang letrang Bon Voyage. Napalitan ito ng isang video. Ang video ng CCTV sa opisina kung saan sinabi niyang si Isabel na ang bahala sa lahat ng utang. Wala siyang kaalam-alam na bangkarote na tayo. Natahimik ang buong clubhouse. Ang tanging naririnig ay ang boses ni Gary mula sa video na nagdedeklara ng kanyang sariling kasamaan. Napalingon si Gary sa screen. Nanlaki ang mga mata niya. Nabitawan niya ang baso ng alak na hawak niya. Basag. Ang tunog ng nabasag na baso ay hudyat ng pagsisimula ng kanilang katapusan. Ang katahimikan sa clubhouse ay basag na basag, gaya ng basong nahulog sa paanan ni Gary. Sa higanting LED screen, patuloy ang pag-ikot ng video na parang isang bangungot na hindi nila matakasan. Benta mo na yung lupa sa Bulacan, Gary. Rinig na rinig ang boses ni Doña Corazon sa video clip. Wala namang alam si Isabel sa presyuhan ng lupa. Sabihin mo na lang na napasinghap ang mga bisita. Lahat ng mata ay lumipat kay Doña Corazon. Ang matandang babae na kanina lang ay nagmamayabang ng kanyang imperyo, ay ngayon ay nakasandal sa mesa. Hawak ang kanyang dibdib, namumutla sa hiya. Ang mga amigas niya ay dahan-dahang lumalayo sa kanya. Tila ba may nakakahawa siyang sakit. Patayin mo yan, Isabel, patayin mo yan. Sigaw ni Gary. Akmang susugurin niya ako sa entablado. Ang mukha niya ay kulay ube na sa galit. Ang mga ugat sa leeg ay halos pumutok. Pero hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakatayo. Hawak ang mikropono, nakatingin sa kanya ng diretsyo. Bago pa siya makalapit sa akin,
2 security guard ang humarang sa kanya. Hindi ito ang mga guards ng village. Ito ay mga private security na kinuha ni Attorney Marco. Bitawan niyo ako. Asawa ko yan. Nagpupumigla si Gary. Asawa? Nagsalita ako sa mikropono at ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Gary, ang nakikita niyo sa screen ay hindi gawa ng asawa. Gawa yan ng isang CFO na nag-audit ng kumpanyang ninakawan mo. Pinindot ko ulit ang remote. Lumipat ang video sa susunod na clip. Ito na ang finale para kay Trina. Sa screen, kitang-kita ang CCTV footage sa parking lot. Malinaw ang mukha ni Trina habang nakikipagtalo sa dating driver ni Gary. At pagkatapos, ang sandaling hinihintay ng lahat. Iniangat ni Trina ang kanyang blusa, kinuha ang foam padding sa tiyan at inihagis ito sa backseat ng kotse. Bayaran mo na lang ako, Trina. Sigaw ng driver sa video. Ako ang ama ng batang pinalaglag mo. Tapos gagamitin mo sa tumamahimik ka. Sigaw ni Trina sa video. Kapag nakuha ko na ang pera ni Gary at nakapunta na kami sa Canada, babalikan kita. Basta sakyan mo lang ang drama ko. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng clubhouse. Ang mga bisita ay naglabasan ng kanilang mga cellphone, Facebook Live, Instagram Stories. Naka-broadcast na sa buong mundo ang kahihiyan ng pamilya De Los Santos at ni Trina Valdez. Tumingin ako kay Trina. Nakaupo siya sa sahig, umiiyak, tinatakpan ang mukha ng kanyang mga palad. Ang pekeng tiyan niya ay parang isang bad joke na ngayon. Walang lumalapit sa kanya. Kahit si Gary ay natigilan sa pagpupumiglas at nakatingin sa screen, tila hindi makapaniwala. Trina? Bulong ni Gary, ang boses ay basag. Niloko mo ako? Walang anak? Walang lalaki? Tumingin si Trina kay Gary, puno ng luha at uhog ang mukha. Gary, sorry. Kailangan ko lang ng pera. Akala ko mayaman ka. Akala mo? Tumawa ako ng mapakla. Naglolokohan lang kayong dalawa. Isang scammer at isang feeling mayaman. Biglang tumumba si Doña Corazon. Totoo na ito. Nawalan siya ng malay sa sobrang stress at hiya. Pero walang sumaklolo sa kanya maliban kay Tita Fe. Ang ibang mga bisita ay abala sa pagvivideo. Mama, sigaw ni Gary. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang malaking pinto ng clubhouse. Pumasok ang 4 na lalaking nakauniporme ng pulis, kasama ang ilang ahente ng NBI. Kasunod nila si Attorney Marco, tumahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang mabibigat na yabag ng boots ng mga pulis sa sahig. Lumapit ang team leader kay Gary, na hawak pa rin ng security. Mr. Gary De Los Santos? Tanong ng pulis, hawak ang isang pirasong papel. Ako nga. Nauutal na sagot ni Gary. You are under arrest for large-scale estafa, tax evasion, and falsification of public documents. Basa ng pulis. May warrant of arrest din para kay Mrs. Corazon De Los Santos at Miss Katrina Valdez para sa conspiracy at fraud. Nilapitan ng isang pulis si Trina at pinusasan. Nagwala si Trina. Hindi. Buntis ako. Buntis ako, bawal akong hulihin. Sigaw niya. Nakalimutan na niyang napanood na ng lahat ang video. Sa presinto na kayo magpaliwanag, ma'am. Sagot ng pulis habang hinihila siya patayo. Si Gary naman ay pinusasan sa likod. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng takot, pagsisisi at galit. Isabel, tulungan mo ako. Sigaw niya. Asawa mo ako. May pera tayo. Sabihin mo sa kanila, may pera tayo. Naglakad ako pababa ng entablado. Ang pulang bestida ko ay sumasabay sa bawat galaw ko. Ang mga tao ay humahawi para daanan ko. Tila ba takot sila sa akin? Tila ba ako ang reyna ng gabing ito? Huminto ako sa harap ni Gary. May pera? Tanong ko ng mahina. Oo. Yung 120 milyong piso. Yung transfer kanina. Desperadong sigaw ni Gary. Bayaran mo sila. Magpiyansa tayo. Gamitin mo ang POA. Ngumiti ako.
Kinuha ko ang aking cellphone. Binuksan ko ang online banking app ng company account. Ang account na nasa isip ni Gary. Itinapat ko ang screen sa mukha niya. Tingnan mo, Gary, utos ko. Tinitigan niya ang screen. Nanlaki ang mga mata niya. Huminto ang paghinga niya. Sa screen, nakasulat ang malaking numero. 0.00 piso. Nasaan, garalgal na tanong niya. Nasaan ang pera? Inilapit ko ang mukha ko sa kanya. Ang sabi ko sa'yo kanina, Gary, tax avoidance, hindi ba? Write-off? Huminga ako sa tainga niya. Ang hindi ko sinabi sa'yo, ang beneficiary ng trust fund ay hindi ikaw, hindi ang kumpanya, kundi si Bia. Bia? Oo, bulong ko. Ang anak na itinakwil mo. Nasa kanya na ang lahat. At ikaw? Ang naiwan sa'yo ay ang utang na 80 milyong pinirmahan mo kaninang umaga. Hindi. Nanginginig si Gary. Hindi totoo yan. Akin ang pera na yan. Wala kang pera, Gary. Sabi ko ng mariin. Bawat salita ay parang suntok. Wala kang lupa. Wala kang asawa. At ngayon, wala ka na ring kalayaan. Hinawakan ng pulis si Gary para ilabas. Nagpupumigla siya. Sumisigaw. Nagmumura. Isabel, walang hiya ka. Papatayin kita. Ibalik mo ang pera ko. Pinanood ko silang kaladkarin palabas. Si Trina na umiiyak. Si Doña Corazon na nakasakay sa stretcher ng ambulansya na nakaposas ang kamay sa gilid ng higaan. At si Gary na parang baliw na asong ulol. Nang makaalis na sila, naiwan ang katahimikan sa hall. Tumingin ako sa paligid. Ang mga bisita ay nakatingin sa akin. May takot, may paghanga. Kinuha ko ang baso ng wine na naiwan ni Gary sa mesa. Tinaas ko ito sa ere. Salamat sa pagdalo. Sabi ko sa kanila ng mahinahon. Tuloy ang party. Kain lang kayo. Bayad na yan. Gamit ang huling pera ng ex-husband ko. Tinalikuran ko sila at naglakad palabas ng clubhouse. Ang hangin sa labas ay malamig at sariwa. Sa wakas, nakakahinga na ako. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay masakit sa mata. Pero ito ang uri ng sakit na nagpapagising sa diwa. Nasa loob ako ng aking sasakyan, nakaparada sa harap ng city jail. Hindi ko dapat ginagawa ito. Sinabi ni Attorney Marco na wag na akong magpakita, na hayaan na lang ang batas na gumiling. Pero kailangan ko ito. Kailangan kong makita ang kanilang pagbagsak, hindi sa screen, kundi sa personal, para masabi ko sa sarili ko na tapos na. Pagpasok ko sa presinto, sinalubong ako ng amoy ng pawis, ihi, at kawalan ng pag-asa. Napakalayo nito sa amoy ng mamahaling perfume at lechon kagabi. Dinala ako ng pulis sa selda. Nakita ko si Gary. Nakaupo siya sa sahig, nakasandal sa rehas. Suot pa rin niya ang tuxedo niya kagabi. Pero ngayon ay gusot-gusot na ito. May mantsa ng suka at wala na ang bowtie. Ang mukha niyang dating puno ng yabang ay ngayon ay parang mukha ng isang batang nawawala. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo at kumapit sa rehas. Isabel! Babe! Sigaw niya, garalgal ang boses. Salamat sa Diyos! Dumating ka! Ilabas mo na ako dito. Hindi ko kaya dito. Ang baho, ang init, may ipis sa pagkain. Tinitigan ko lang siya. Wala akong naramdamang awa. Wala rin akong naramdamang galit. Ang nararamdaman ko lang ay wala. Indifference. At iyon ang pinakamasakit na pwede mong ibigay sa taong nanakit sa'yo. Isabel, magsalita ka naman. Pagmamakaawa niya. Inabot niya ang kamay niya sa pagitan ng rehas para hawakan ako. Pero umatras ako. Yung pera, nasa'yo, di ba? Gamitin mo na. Kahit kalahati lang. Magbabago na ako. Iwan na natin si Mama at Trina. Tayo na lang ulit. Para kay Bea. Natawa ako ng mahina. Para kay Bea? Ulit ko. Gary, ang lakas naman ng loob mong gamitin ang pangalan ng anak natin. Ang anak na plano mong iwanan na walang-wala para sa pekeng anak ng kabit mo?
Nagkamali ako. Niloko ako ni Trina. Hindi ka niloko, Gary. Nagpaloko ka dahil sa kasakiman mo. Sagot ko ng mahinahon. Binuksan ko ang aking bag. Inilabas ko ang isang brown envelope. Inilusot ko ito sa pagitan ng mga rehas. Ano to? Piyansa? Tanong niya. Puno ng pag-asa ang mga mata. Yan ang annulment papers, sagot ko. Nilakad ko na yan noon pa. Hinihintay ko lang ang tamang panahon. Pirmahan mo yan. Natulala siya. Binitawan niya ang rehas at napaupo ulit sa sahig. At huwag kang mag-alala kay Doña Corazon, dagdag ko. Nasa kabilang selda siya. Hinihimas ang rehas sa halip na ang mga alahas niya. At si Trina, nasa women's detention na. Balita ko, marami siyang kaibigan doon na galit sa mga scammer. Tinalikuran ko siya. Isabel, wag mo akong iwan. Sigaw niya, umiiyak na parang bata. Wala akong pera, wala akong lawyer, mamamatay ako dito. Huminto ako. Hindi ako lumingon. Yung 80 milyong utang mo? Pahabol ko. Good luck sa pagbabayad niyan gamit ang sweldo mo sa kulungan. Kung may sweldo man. Naglakad ako palabas. Ang mga sigaw ni Gary ay unti-unting humina hanggang sa nilamon na ito ng ingay ng ibang mga preso. Paglabas ko ng presinto, huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy usok ng tambutso ng Maynila. Pero para sa akin, ito ang pinakamabangong amoy sa mundo. Amoy ito ng kalayaan. Tanghali. Ninoy Aquino International Airport. Hawak-hawak ko ang kamay ni Bea. Nakasuot siya ng pink jacket at hila-hila ang kanyang maliit na maleta. Ang mga mata niya ay nanlalaki sa pagkamangha sa mga eroplanong nakikita niya sa bintana. Mama, where is Daddy? Tanong niya habang nakapila kami sa immigration. Lumuhod ako para ayusin ang kwelyo ng damit niya. Tinitigan ko ang anak ko. Hindi ko siya pwedeng turuan na magtanim ng galit. Hindi ko pwedeng lasunin ang puso niya gaya ng ginawa nila sa akin. Si Daddy, hindi siya makakasama. Paliwanag ko ng malumanay. May malaki siyang timeout dahil may ginawa siyang bad. Kaya tayo muna ang mag-adventure, okay? Okay. Masiglang sagot ni Bea. Basta kasama ko si Mama, okay lang. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang yakap ng anak ko, ang tanging yaman na kailangan ko. Sa di kalayuan, nakita ko si Attorney Marco. Kumaway siya at itinaas ang hinlalaki. Siya ang bahala sa lahat dito sa Pilipinas. Siya ang sisigurado na mabubulok sa kulungan ang mga De Los Santos at si Trina. Ibinigay ko ang aming passports sa immigration officer. Purpose of travel, ma'am? Tanong ng opisyal. Tumingin ako sa boarding pass. Zurich via Singapore. Migration, sagot ko. A new life? Tatak, stamp. Paglagpas namin sa immigration, parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Wala ng whole departure order. Wala ng asset freeze. Malaya na kami. Naglakad kami ni Bea papunta sa Gate 5. Habang naglalakad kami sa mahabang hallway, naalala ko ang lahat. Ang mga gabing umiiyak ako sa banyo. Ang mga panahong nagtitipid ako para sa luho nila. Ang sakit. Ang pagtataksil. Pero habang papalapit kami sa eroplano, ang mga alaalang yon ay parang usok na tinatangay ng hangin. Hindi ko na sila dadalhin. Iiwan ko na sila dito sa lupang naging saksi ng aking pagdurusa. Sumakay kami sa eroplano. Business class. Sa wakas, ang perang pinaghirapan ko ay gagastusin ko para sa amin ni Bea. Nang umandar ang eroplano at nagsimulang umangat sa himpapawid, dumungaw ako sa bintana. Ang Maynila ay nagmukhang maliit na langgam mula sa itaas. Ang bahay na naging kulungan ko, ang presinto kung saan naroon si Gary. Lahat sila ay tuldok na lang. Isinandal ko ang aking ulo sa upuan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, ang tibok ng puso ko ay kalmado, walang kaba, walang takot. Mama, happy ka ba? Tanong ni Bea. Dumilat ako at ngumiti sa kanya. Oo, anak, sagot ko.
Sobra. Dahil sa wakas, ang kwento natin ay atin na. Malamig ang hangin sa Lake Zurich ngayong umaga, pero hindi ito ang klase ng lamig na nanunuot sa buto gaya ng naramdaman ko noon sa Pilipinas. Ito ay preskong lamig, malinis, payapa, at amoy pine trees. Hinigpitan ko ang yakap sa aking cashmere coat habang humihigop ng mainit na tsokolate sa balcony ng aming apartment. Mula dito, tanaw ko ang payapang lawa at ang mga bundok na nababalutan ng niyebe. 2 taon. Sa loob ng 2 taon, maraming nagbago. Hindi na ako si Isabel na CFO ng isang bangkaroteng kumpanya. Ako na ngayon, si Miss Delos Santos, isang private wealth consultant dito sa Switzerland. Tinutulungan ko ang mga babaeng katulad ko, mga byuda, single mothers, at mga asawang niloko na protektahan ang kanilang mga ari-arian. Ang 120 milyong piso na inilipat ko para kay Bea, hindi ko ginalawang kapital. Pinalago ko ito. Doble na ito ngayon. Mama, look! The swans are back! Napalingon ako sa tawag ng isang masayang boses, si Bea. Tumakbo siya palabas ng balcony. Pisngi ay namumula sa lamig at kalusugan. Wala na ang payat at sakiting bata na laging nakanebulizer. Ngayon, isa na siyang masiglang 7 taong gulang na nagsasalita ng pinaghalong Tagalog, English, at kaunting German. Ang ganda, di ba anak? Sagot ko habang inaayos ang scarf niya. Opo, can we go buy chocolates later? Promise mo yon. Lambing niya. Oo naman. Basta finish muna ang homework. Bumalik siya sa loob para tapusin ang kanyang drawing. Naiwan ako sa balcony, nakangiti. Ito ang tagumpay. Hindi ang pera, kundi ang kapayapaan ni Bea. Biglang nag-vibrate ang phone ko sa ibabaw ng mesa. Isang email notification mula sa isang unknown sender. Kadalasan hindi ko ito pinapansin, pero ang subject line ay pumukaw sa atensyon ko. Patawad. Ginoo, binuksan ko ito. Isabel. Nakalaya na ako. Gary. Binasa ko ang mensahe. Hinintay ko ang kirot. Hinintay ko ang galit. Hinintay ko ang awa. Pero wala. Wala akong naramdaman kundi ang gaan ng loob. Para akong nagbabasa ng kwento ng ibang tao. Ang Gary na sumulat nito ay isang estranghero na lang sa akin. Ang karma ay hindi laging apoy at kulog. Minsan, ito ay ang mabagal at malamig na realidad ng pagiging wala. Wala siyang pera, wala siyang pamilya, wala siyang dangal. Ito na ang pinakamalupit na parusa sa kanya, ang mabuhay siya araw-araw na inaalala ang babaeng sinayang niya. Tumingin ako sa delete button. Hindi ako nag-reply. Hindi niya deserve ang mga salita ko. Hindi niya deserve ang oras ko. At lalong hindi niya deserve ang kahit isang sentimo ng anak ko. Pinindot ko ang delete. At pagkatapos, block sender. Naglaho ang mensahe kasama ang huling bahid ng nakaraan. Tumayo ako at pumasok sa loob ng apartment. Sinalubong ako ng init ng fireplace at ng tawa ng anak ko. Mama, sino yon? Tanong ni Bea habang nagkukulay. Wala anak. Sagot ko sabay halik sa ulo niya. Wala yon. Spam lang. Lumapit ako sa salamin. Inayos ko ang aking buhok. Tiningnan ko ang babae sa refleksyon. May mga guhit na ng edad sa mukha ko, pero mas maganda ako ngayon. Dahil ang ganda ko ay galing sa lakas, galing sa kalayaan. Hindi ko kailangan ng hari para maging reyna. Hawak ko na ang sarili kong pluma. At sa wakas, ang bawat pahina ng buhay ko ay ako na ang pipirma. Signed, Isabel. Signed, Isabel. Signed, Isabel. Signed, Isabel. Signed, Isabel. Signed, Isabel. Signed, Isabel.